Sinabi ng Philippine Navy na nasa 23 mga barko ng China ang patuloy pa ring nagbabantay sa 4 na features ng West Philippine Sea, kabilang ang Scarborough Shoal, Ayungin Shoal, Sabina Shoal at Pagasa Island, habang ang China ay muli na namang hinimok ang Pilipinas na itigil umano ang pakikipagsabuatan sa Amerika at Japan na layong pukawin umano ang mga tensyon sa isyong pandagat. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Sa isang media briefing sa Camp Aguinaldo, sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea na si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na halos nasa 2 dosenang mga barko ng China PLA Navy at Coast Guard ang namonitor nila sa 4 na pangunahing features ng West Philippine Sea mula July 21 hanggang 27. Ang mga barkong ito umano ng China ay kinabibilangan ng 7 China Coast Guard at 7 PLA Navy ships sa Baho de Masinloc, 4 na China Coast Guard at 2 PLA Navy ship sa Ayungin Shoal, 1 barko ng PLA Navy ship sa Sabina Shoal at 1 PLA Navy ship at 1 China Coast Guard vessel naman sa Pagasa. At sa kabuuan ay 12 mga barko ng China at hindi pa kabilang dyan ang mga militia vessels. Sa kabila nito, muling iginiit ni Trinidad na ang militar ng Pilipinas ay magiging resistant at hindi matitinag laban sa mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Idinagdag niya na ang Armed Forces of the Philippines ay patuloy na gagawin ang kanilang mandato sa pag-secure sa ating pambansang teritoryo at pagprotekta sa integridad ng ating bansa, pagprotekta sa ating soberanya at mga karapatan sa soberanya. We will be resistant and unwavering against the aggressive actions of the Chinese Communist Party. In performing our mandate, the armed forces is prepared to sacrifice limb and life. We do not count the cost when we conduct air surveillance flights, maritime patrols, and even foot patrols in our hinterlands. Kasabay niyan ay muli namang hinimok ng China ang Pilipinas na ihinto umano ang pakikipagsabuatan sa ibang mga bansa upang pukawin ang mga tensyon sa mga isyong pandagat at ihinto ang pagbibintang sa iba. Sinabi ito ni Foreign Ministry Go Jacun tungkol sa pinakabagong mga pag-unlad sa pagtutulungan sa pagtatanggol ng Pilipinas, Amerika at Japan. We firmly opposes enhancing military and security cooperation and alliance using the South China Sea as an excuse and targeted military deployment actions. Such moves cannot solve any problem, still as intimidate China. It is also against the common aspiration of Asia-Pacific countries for peace, development, and stability. The defense and security cooperation between the Philippines and other countries should not target any third party or interfere in disputes over South China Sea, still less provoke confrontation or escalate tensions in the region. We urge the Philippines to stop ganging up other countries to hype up tensions or shift blames to others on maritime issues. Stop ganging up other countries to find support from other countries. Do not find an excuse for its attempt of drawing exclusive blocs. We call on the Philippines to take concrete actions to practice independent autonomy and keep the region peaceful and stable. Samantala, sa isang interview naman sa isang security expert kaugnay sa usapin sa West Philippine Sea, kung titingnan natin yung mga pulisiya ng gobyerno ngayon, ano-ano yung mga ginawa nila. Tamang-tama, pinapalakas na nila yung modernisasyon ng Navy at ng Coast Guard. Pangalawa, meron na ngayong self-reliant defense posture na bagong mungkahi, no? Ni-revitalize itong batas na ito para mas lalong palakasin yung mga indigenous capabilities natin. Kasi kung titignan natin, karamihan ng mga ginagamit nating mga armas at yung mga aircraft at mga vessels natin, mga banyaga lahat ito, binibili natin sa mga ibang bansa, no? So, para mas lalong mapalakas natin yung pagbabantay natin dito sa West Philippine Sea, kinakailangan gumawa tayo ng sarili natin. Para unang-una, yung buwis natin, hindi lang pinapambili natin, kundi nakakagawa rin tayo ng sarili natin para yung long-term effect nito, tayo rin yung mag-export ng mga
ng mga defense materials in the future, no? So napakahalaga ng mga bagong mga batas. Kompleto na nga yung mga batas natin, no, yung Archipelagic Doctrine natin, tapos yung Maritime Zones Act natin, yung Archipelagic Sea Lanes natin, lahat yun na ipasa lahat yun. So ang tignan natin na ngayon yung enforcement nitong mga batas na ito para lalong mapalakas natin yung pagbabantay natin sa West Philippine Sea. Ang pinaka-aantay natin na pwedeng mangyari ngayon ay yung finalization ng Code of Conduct. No, ine-expect natin na si Malaysia, siya kasi yung host ngayon ng ASEAN chairmanship, no, na sana tapusin niya. Mas maganda, maigi nga sana kung si Malaysia yung makakatapos nun. Para pagdating next year, kasi tayo yung host nun, hindi naman sabihin ng China, bias tayo kasi tayo yung host eh. So, maganda sana kung ngayon mangyari na. Pero hindi sa ngayon tinitingnan natin, mukhang hindi pa mangyayari yan. Baka sa atin mapunta pa yung responsibilidad na yan. Pero ang tanong doon, ma-finalize kaya natin yung Code of Conduct next year? Dalawa yung pwedeng mangyari, no? Yes, pwede. Pwede itong gamitin rin ng China para mas maging malapit sila sa atin. Sige, pagbibigyan namin kayo, ipapasa na natin yan Code of Conduct. Pero meron tayong mga agreements na gagawin o compromises na gagawin. Pero ang nakikita ko dito, ang pwedeng maging balakid dyan ay yung malakas na relasyon natin ngayon sa Estados Unidos. No? Yun yung white elephant in the room. Na dahil nga sinusubukan ng Amerika ngayon na palakasin yung ating armed forces, kaya nga meron silang ammunition facility na gustong itayo sa Subic, tapos meron pang pier na gusto nilang itayo sa Batanes. Baka magdalawang isip ngayon si China din. Pero pwede rin si China na yun yung way na ma-deter din natin sila para kami ang chair, ito yung aming mga kondisyones ngayon at dapat ipasa na natin itong Code of Conduct. So marami pang pwedeng mangyari next year, no, kapag ang Pilipinas na yung mag-share. Ibig sabihin, yung naumpisahan natin noong 2013 nung final natin yung case at nung nanalo tayo nung 2016, lahat naman ng mga pangulo na dumating at ngayon namumuno ay medyo pinalakas nila talaga yung armed forces natin. Yun nga lang, nag-iba-iba lang ng naratibo at ng alyansa, pero sa tingin ko mas lalong lalakas itong ating naratibo dito sa West Philippine Sea. Chester, nabanggit mo na nga yung Code of Conduct, no? Kasi mahirap to na agreement dahil dapat parehong mga bansa o yung mga bansa mag-agree kung ano nga ba yung magiging Code of Conduct dun sa bahaging yun. Pero para sa iyo, Chester, ano yung mga non-negotiables kapag binuo na itong Code of Conduct? Okay, ang non-negotiables dyan yung tatlong desisyon na naipanalo para sa Pilipinas, no. Unang-una na yung dash line ng China, dahil nag-iiba, no, naging 11, naging 9, naging 10. Oo, nag-iiba-iba sila depende sa kanilang interest, no. Ay sinabi ng arbitral tribunal, no, na illegitimate yun, na hindi yun angkop, no. Pangalawa ay irespeto nila yung mga exclusive economic zone ng Pilipinas at ang pangatlo dito ay ang pag-utilize ng mga resources natin doon, no. Sa ngayon alam natin na hawak ng China yung Scarborough Shoal, no, at saka yung Second Thomas Shoal, medyo may kaguluhan pa diyan, no. Ang gusto sana natin mangyari doon sa Code of Conduct, lahat ng maritime features na pag-aari ng Pilipinas ay ibigay sa Pilipinas at kinakailangan meron tayong access dito. Hindi kinakailangan na kontrahin tayo sa mga pagbibigay ng pagkain at tulong sa mga pangingisda at mga sundalo natin doon sa maritime features na yun. Pangalawa, irespeto ng dapat nakasaad doon sa Code of Conduct na yun, yung recognition ng 2016 Arbitral Award. Non-negotiable yun. Dapat isulat yun
At dahil tinatanggap yun ng international community, dapat si China tanggapin niya ang katotohanan na nanalo talaga ang Pilipinas doon. At ang pangatlo ay ang tama na yung violence doon sa West Philippine Sea. Kung ang kagustuhan ng China ay magkaroon ng kapayapaan at sinasabi nila na sila ay mapayapang bansa at hindi sila gumagamit ng dahas, sana gawin nila yon dahil yun naman ang gusto ng nakararami.